nandun yung pagtingin niya sa kabilang lugar. But, ibig sabihin, we can be happy where we are. Kahit nasaan tayong sitwasyon, pwede tayong maging masaya. Hindi naman ibig sabihin na wag na tayong mangarap o wag na tayong mag-isipan ng mga pamamaraan upang maging maganda yung buhay natin. But the thing is, kung hindi ka daw masaya ngayon sa sitwasyon mo, kahit saan ka pumunta, maaring hindi ka rin maging masaya. Diba? Naku, kailangan ko siguro pumunta sa abroad para maging masaya ako dun. Pero if you cannot be happy with what you have here, even if you go abroad with the many things that you might receive there, hindi ka rin magiging masaya. Because your foundation of happiness ay mali. So, dapat ang foundation ng happiness natin ay yun na, talagang nasa Panginoon. Yung nandito tayo, masaya tayo sa ating buhay. If you cannot be still, if you do not have stability. So, this is a word against the escapists. Kasi maraming tao talaga mga nag-escape lang eh. Getting out of the situation. But you cannot do that. You have to be firm where you are. You have to be happy where you are. And we can attain that. And it's also good to look for better future. Maganda po yun. May mga plano tayong ganun. But make sure that your happiness does not lie on things na hindi mo muna pinagsikapan na maging masaya where you are. Let the grass grow under your feet. Amen po? Amen. Okay. Number 4, we cannot be happy if we are violating rules. Kaya po maraming tao na malungkot din. Kasi nagpa-violate din ng mga laws of nature, laws of good living. To be happy, don't do whatever you like. Diba? Hindi yung lahat ng gusto mo, ay, para maging masaya ako, lahat ng gusto ko, gagawin ko. Most of the time, the things that we like will just bring us a trouble or will just bring us curses upon our lives. Dahil human nature fleshly nature. Yung minsan gusto ng flesh is opposed to what the spirit wants. But like whatever you do. So yung ginagawa mo, dapat gustuhin mo. Hindi pagising pa lang sa umaga, tatamangin ako, gising na naman sa umaga, papasok na naman ako sa office. I hate work. Pag ganun ang declaration mo sa umaga, pagdating mo pa ng lahat ng activities na gagawin mo towards going to the office, you will begin to hate it. Because i-condition mo na yung mind mo ng ganun. Pero kung kinondition mo yung mind mo na, wow, umaga na naman, sarap magtrabaho. Makikita ko na naman yung boss ko, yung mga kliyente ko. Excited ako. Excited ako na paglingkuran sila. Then, you will have joy in serving people. There is no place in the planet where there are no rules for people to obey. Meron talagang mga rules na dapat tayong susundin. Kahit nga daw sa jungle, may rule yung mga animals na sinusunod. Sino ang king of the jungle? Lion, di ba? So, the Lion King. So, parang hindi naman sila nagising lang sa umaga at alam na nila na yung lion, susundin nila. There is a rule. So tayo rin, since we were kids, we were taught to obey rules. O, wag sasagot sa matanda ng pabalang-balang. Wag sasabat sa mga matatanda pag nag-uusap. Pag merong nag-uusap at dadaan ka sa gitna, wag yung diretso ka na lang. Dapat tutungo ka. Maraming mga rules, di ba? Ng good manners na ewan ko kung saan na napunta ngayon. Mga tao ngayon, mga bata. Ganun na lang no? Samantala, kung sa amin yun, ako, lagot ka sa lola ko. Gulpi ka. The rules of our parents, our teachers, our principals, elders, ang dami nga So kung marami yan, nakatulad namin, siyam kami magkakapatid. So sila Timothy, bukod sa magulang, meron pang 7 o 4 na tita na susundin na rules, na 5 pa. So, pero mabuti po naman na tayo sumusunod sa rules. So, we cannot be happy if we are violating rules. So, if we are in a situation in our lives na office rules, hindi natin sinusunod, 8:30 ang pasok, ang papasok ka ng 10 o'clock, galit ka pa, pag tinawagan kasi hindi ka pa nag-aalmusal. Diba? Kailangan papasok tayo ng even ahead of that. Kung ang rule ay magbabayad tayo ng tax, magbayad tayo ng tax. Maging masaya tayo sa pagbabayad ng 20% tax, malaki pa sa tithes. Na ewan ko kung saan napupunta. Huwag na natin isipin,
kung saan nilang bulsa dinadala, kahit nag-a-abroad pa mga asawa nila. Let us just be happy na meron tayong natitira pa sa atin na 80%, less 10% of tithe, 70%. Oh, meron pa tayong 70% na magagamit natin for our needs. There are rules. Unfortunately, some of the government rules, we may not be amenable to it dahil nga corrupt yung mga ibang Let's pray na talagang itong government na to will promise us to have to follow, ano yung tawag na? Sa tamang daan, matuwid na daan, ay talagang dadalahin tayo sa matuwid na daan. At nag-umpisa na naman po, di ba? Na expose na yung mga nagbubulsa ng milyon-milyon. Sarap naman nila. Retirement pay nila, ang laki. Wala pa yung 1% to 10% ng retirement pay namin. But then, there are rules that we have to follow. So then, how can I be more joyful? Paano naman po tayo magiging masaya? Okay. So, eto po. Sabi sa Psalm 112:1, praise the Lord. Happy are those who respect the Lord, who want what He commands. So, we can be joyful by first fearing God and trusting in Him, delighting in doing His commands. So, ay matakot naman po tayo sa Diyos eh. May pagtitiwala tayo sa Diyos. Pero ito po minsan yung hindi magawa ng maraming tao. Doing what He commands or delighting in doing what He commands. So, hindi, yung batas po ng mundo, malupit po ang mga parusa dyan pag hindi natin nagawa, di ba? Kulong ka, forever condemnation. Pero sa Panginoon po, if you do His commands, blessing po ang kasunod nun eh. Sa mundo, pagka sinunod mo lang yung commands ng tao, that's just it. Hindi ka lang makukulong, hindi mo lang, yung negative consequence lang yung hindi mo matatanggap. Pero sa Panginoon, pag ginawa natin yung kalooban niya, sinunod natin yung batas niya, hindi lang mawawala sa atin yung mga negative consequences, ang dami pang mga positive results na mangyayari. Di ba po sabi sa Deuteronomy chapter 28, for those who has been blessed, thousands of generations after that will be following Him. So kung ikaw ay isang anak na sumusunod sa Diyos, thousands of generations after you, may blessing na karugtong o matatanggap yung mga thousands of generations after you. So if we just do the Lord's command, gusto mo na yung future, wala pong magulang dito magsasabi na yung future ng anak ko, hindi ko gusto maganda, gusto ko maganda. Yun ang lagi natin dinideclare. Kung gusto po natin na ma-assure na yung future ng anak natin, ng apo natin, mga anak, anak at anak pa ng generation na susunod sa atin, do the Lord's commands because there is blessing there. And we will be happy. Napakasarap nung natutulog ka, na alam mo na wala kang sinaktan, wala kang change, wala kang tao na kinlos, wala kang nagtaong nagalit sa'yo, wala kang batas na violate. Di ba sa mga pelikula, yung mga masasama, yung mga buhitik doon, sasabihin, Mom, how can you sleep at night? Kasi sa sobrang kasamaan na ginawa ng kanyang nanay, tinanong na siya ng anak niya, paano ka nakakatulog sa gabi? Pero tayo, mga anak ng Diyos na sumusunod sa gusto ng Panginoon, ginagawa yung mga utos niya sa atin, ang sarap ng tulog natin, di ba? Umaga na nga, hindi pa tayo magising sa sobrang sarap ng tulog. Late na tulog. Okay. Ito pa po. Psalm 16, 8-9. I know the Lord is always with me. No wonder my heart is filled with joy. So, if we want our hearts to be filled with joy, let us be assured that the Lord is always with us and that we are always in the Lord. Joy comes from God's presence with you and within you, which brings true contentment. Gusto natin ang totoong contentment. Let us stay with the Lord. Let us continue to be in the Lord's presence. Huwag nating alisin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong umalis sa presensya ng Panginoon sa buhay natin. Then we will have true contentment. So marami pong tao na kaya hindi kontento sa buhay dahil hindi nila nakilala ang Panginoon o kaya ay pinili nila
na lumayo pa sa Panginoon. So, sabihin mo sa katabi mo, kung nandito ka na, continue being contented in the Lord. Amen. The presence of the Holy Spirit in your life produces joy. Gusto natin ng, paano ba natin talaga magagawa ito sa buhay natin, na tayo lagi nasa piling ng Panginoon, nakikinig sa Kanya, doing His commandment? I encourage everyone to know the Holy Spirit and the things that He can do for us. He will give us wisdom. He will inspire us to be closer to the Lord. The presence of the Holy Spirit in your life produces joy. Sabi sa Galatians 5:22, but the Spirit produces the fruit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, ano pa po? Sabi sa 1 Thessalonians 5:16-18, be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Itong gusto ng Panginoon sa atin na gawin natin sa ating mga buhay. 3 guideposts na dapat nating masunod for us to be happy. Be cheerful no matter what. There is always something to be happy about. Totoo naman, di ba? Meron naman talagang bagay na makakapagpasaya sa atin. Yung buhay natin na gift from God every morning that we wake up, that we still are breathing. Pagmulat natin ng mata, meron naman kasing gumigising sa umaga, pero sino ako? Ano ito? May dementia na. Nakalimutan na, may Alzheimer's. Hindi na nila alam kung ilan, 80 years old na, ang feeling nila 18. Diba? But as we still know, si Dad, alam niya, tinanong si Daddy nung isang pastor kahapon, ilang taon na po kayo, kung di po kayo magagalit. Dad, anong sagot mo? 83. Still alive. Diba? So, yung may buhay tayo. Our health, good health is really a blessing. Kasi po, may pera ka nga, pero tataningan naman ikaw ng 6 na buwan na lang, 4 na buwan, 2 buwan. Anong mangyayari doon sa pera mo na hindi mo magastos? Kahit gastusin mo pa lahat, it will just prolong you a little while. Pero tayo, wala sa ating dinedeclare na merong mabigat na karamdaman. Pagpasalamat natin sa Panginoon na laging ganun, balutin tayo ng banal na dugo ng Panginoon. And one of the things that cause people to get sick is worry. So let's get rid of those worries. Be cheerful no matter what. Ang keyword po dito, hindi be cheerful eh. Kasi talaga naman minsan cheerful tayo. Lalo na pag puno yung wallet natin, pagbukas ng ref, may makakain, may gaas tayo, may bigas. Cheerful tayo. Pero ang keyword po dito yung no matter what. Kahit na anong sitwasyon, cheerful ka pa rin. We have our family. Kahit na sabay-sabay kayong kumukulo ang sikmura, at least magkakasama kayo. Yung iba, kumukulo na ang sikmura, hiwa-hiwalay pa, nagsasaksakan pa, nag-aaway-away pa. Pero tayo, buo ang family na kumakain ng lugaw. Inaanuhan lang ng asin, ang sarap-sarap, di ba? The kids out there, yung mga bata dyan, lapitan ka lang, sabihin sa'yo, ganda ng benteng suot ko, tuwang-tuwa ka na, it brings you joy, it brings you cheer. The children are sources of happiness, most especially the presence of the Lord in our lives. Na kahit na anumang pinagdadaanan natin, we can be cheerful no matter what, dahil nasa atin ang presensya ng Panginoon. Yung iba, hindi na sila maging masaya kasi walang presensya ng Diyos sa buhay nila. Therefore, ang tingin nila, pag may mga negative situation, pag may no matter what, wala na. Nangyayari na, so what? Tapos na. Gusto ko nang tapusin tong buhay na to. But then there is hope because our Lord will make us cheerful no matter what. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Number 2, pray all the time. Even if people want to do things for us, if the Lord does not will it, it will not happen. Kaya minsan, huwag din tayo masyadong umasa sa mga tao na itong taong ito ang tutugon sa ating mga pangangailangan. Minsan po hindi gano'n ang nangyayari. Meron pang iba na gagamitin ng Panginoon. And that the Lord, if the Lord does not will it, it will not happen.
At most of the time, if it is not being allowed by the Lord, may magandang reason kung bakit hindi nangyayari yon. Kung bakit hindi pa natin natatanggap itong blessing na ito. Kung bakit itong mga opportunities ay wala pa. May dahilan. God's delays are not necessarily God's denials. It is just not the right time for us yet. Pero dadating yon, umasa tayo. He said He will give the desires of our heart. Yun ang pangako ng Panginoon. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pero tanungin natin yung sarili natin, what is it we desire? Ano po ba itong dinedesire ko at hindi ko pa natatanggap? Baka naman hindi ayon pa sa kalooban ng Panginoon. O hindi pa ngayon yung panahon para matanggap natin yun. So, just imagine that, kasi the Lord promised us that if we delight in Him, He will give us the desires of His heart. Baka naman buo na sa isip natin yung desire ng puso natin, pero hindi naman natin ginagawa yung delighting Him. So, gawin natin, let us have a desire in our heart, continue to delight in the Lord, delighting the Lord, giving Him what will please Him. Imagine na natin itong dinedesire natin ngayon. Right at this very moment, we have something in our hearts that we are desiring, and we are imagining na nasa kamay na natin itong dinedesire natin. Diba it will bring already smile in our hearts? Diba yung pangarap ko, Panginoon, na ganito. Ngayon po, ina-imagine ko na I am already in Australia. Dahil yun yung dream ko. That this December, ang saya-saya na ng feeling ko. Nandun na ako sa Australia, naglalakad. Huwag na mo po nawang lumindol. So, diba, it already gives a smile on our faces. So, the Lord will give us the desires of our heart. Just continue delighting in Him and pray all the time. Huwag yung pag hindi natin natanggap, nagmumukmuk tayo. Pag yung tao na nangako sa atin, hindi dumating o hindi natupad yung blessing na pinangako, nagagalit tayo. Ipanalangin natin. Pray all the time. Pray for what we desire for. Pray if it's not yet happening. Pray if it has happened. And pray that it will come at the perfect time when it is already more beneficial for all of us. Amen po. Amen. Number 3, thank God no matter what happens. Sabi po yan sa Thessalonians. No matter what happens, we should thank God. Again, we always have something to thank about. Our life, yung buhay natin, our spouse, kung katabi po natin yung ating spouse, that he is a blessing and she is a blessing to us. Our children, yung mga anak, hindi po ba? Our job, our relatives, our friends. Just start making a list and you will not have enough space to write down God's goodness in our lives. Madami pong ginawang mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Isulat natin yun simula nung pagkabata natin, isulat natin yung mga pagpapala. And then, there is always something we can thank God for. Baka po, pag inumpisan ko sa inyo ipa-recite ngayon, next Sunday na po, hindi po tayo tapos dahil isa-isa sa atin ay mayroong magandang ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. We always have something to thank about. Psalms 119 verse 2, happy are those who obey His decrees and search for Him with all their hearts. So, sa ating pong mga puso, wala po tayong gagawin kundi hanapin natin ang Panginoon. We will obey His decrees and search for Him with all of their hearts too. John 16:22. Now you are having pain. Maaring ngayon meron tayong sakit, meron tayong kapaitan na dinadaanan. But the Lord says, He's promising in John chapter 16:22, but I will see you again. Ito po sinasabi niya sa disciples niya. Tayo po ay mga disciples din ng Panginoon. We want to learn from Him. That's why we will attend the discipleship this Tuesday. Anong sabi ng Lord sa mga disciples niya? But I will see you again. So sa atin daw sinasabi ng Panginoon, I will see you this time face to face. Kasi right now, we are knowing Him by the Spirit. And yun ang pagkakakilala. But when the time comes, we will see Him face to face. And your hearts will rejoice. And no one will take your joy away from you. Do not let anyone to take your joy away from you.
Let not the circumstances of our lives take away our joy. Hindi yung bill ng Meralco ang mag-aalis ng joy sa puso natin. Bill ng, ano ba mga may telephone bill, electric bill, tuition fee bills. Hindi yan na mag-aalis ng joy sa puso natin. Hindi yung nakipag-break na boyfriend o nakipag-break na girlfriend. Say goodbye.